Mainit ang usaping impeachment, hindi lang ang Pangulo ang sinampahan nito. Dahil sa Pebrero ay napipintong buhayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang epekto nito sa ating bansa? Sa pagkataong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Tranquil Salvador, Managing Partner ng Tranquil Law Office. Magandang hapon po, Attorney Tranquil, at welcome po sa Arangkada Balita. Ay magandang hapon sa inyo, Jack and Nina. No? Magandang hapon po at sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyo. Yes, unang attorney, ano ho yung reaction niyo muna na medyo nagkasunod-sunod itong mga impeachment complaint? Kasi lumalabas, partner, 3 na. Ano ho yung nakikita niyo, ano ho yung reaction niyo po muna? Opo, siyempre po nakalagay yan sa saligang batas. Those are provided for in the provisions of the Constitution on accountability po. So bawat opisyal at kasama po rito yung mga matataas na public officers na sinasabi roon, impeachable officers, ay kailangan pong mag-account. Ngayon, hindi ko po sinasabi ito because sa tingin ko mayroong pagkakasala o hindi kasi po lilitisin yan kung tumuloy ang kaso. Pero po siguro mas magandang makita ng ating mga kababayan is yung proseso kung ano mangyayari dahil po 3 ito eh. Di po ba? Kasi 3 po ito. Kung hindi po ako nagkakamali, nagkaroon ng unang ifinal nung mga ilang araw na nakakaraan. Yun po yung una. At ang sa akin pagkakaintindi po, yung unang iyon ay na-forward na sa opisina ng ating speaker, si Speaker D. Tapos po, yung pangalawa ay nag-file kaninang umaga, subalit parang ayaw tanggapin ng opisina ng Secretary General dahil wala po siya sa Pilipinas, di po ba? Gayon po, ang nevertheless, iniwan po ng representatives sa Makabayan Block, sila po yung complainant doon, at sa pananaw nila, ay yun po ay na-file na. Dahil po ayon sa saligang batas na ang impeachment ay ang sole office na pwedeng mag-initiate ng kaso na impeachment laban sa Pangulo. Kung di po ako nagkakamali, may pangatlo kanina. Subalit dahil nga po ang posisyon ng Office ng Secretary General ay hindi ito tatanggapin, ay umalis po sila. Unless sa tingin ko ay tinanggap po nila. Pero pagkakaintindi ko, yung pong final sa pangungunan dating Congressman Mike Defensor, di po ba, ay nung hindi tinanggap ay umalis na po sila. Now, this will be interesting. Legally, ano po? Bakit po ako nasabing interesting legally? Kasi po ito, ordinarily, unless na meron pong makuha na yung boto na sinatawag natin 1/3 upon a resolution ng House of Representatives sa miyembro ng mga congressman, yan po ay magiging articles of impeachment. Ngunit sa nakikita ko po ngayon, mukhang dadaan ito dun sa isang proseso. Yung po ikakalendaryo, di po ba? At tapos i-refer sa Committee on Justice. What we have to look into now, ang babantayan po ba natin is, ito ba ay pagsasama-samahin? Dahil po itong 3 pong ito, pag pinagsama at inilagay sa order of business ng sabay-sabay, pwede po yun. Okay. Hindi yung sinasabi kasi nung una na kapag isa lang yung natanggap tapos nag-lapse na yung time, ano, parang may 1-year bar rule. Kaya kumbaga parang minamadali po itong dalawa at nagkaroon pa ng eksena kanina dahil bakit nga naman daw walang tatanggap. So hindi mo maiwasan po yun na mag-isip yung mga tao, di ba? Yes. Oo, bakit ganon? Paliwanag ko po yan kasi palagay ko yung iniisip nila kasi yung konsepto ng initiation ay hindi lamang pong pagpa-file, di ba? Ang kasama doon ang pagkalendaryo sa order of business ng Kongreso at matapos po doon i-refer sa Committee on Justice. Kasi po yung proseso niya, that's the first step. Kasi po, it's a series of steps para po mabuo ang impeachment proceeding. Pag yan po ay napasok na sa committee, yun ang sinasabi nila. Kasi po ngayon wala pa sa committee eh. Hindi pa, wala pa. Hindi pa rin po nakakalendaryo at mapaliwanag ko po nangyari na po ito before. Yung successive, doon po sa kaso ni Ombudsman Gutierrez noong araw. Na kung saan po may nauna, nung wala pa pong sesyon, nung pangalawa, may sumunod, nung may sesyon na. Tapos po, pinagsama ang speaker po doon, kung hindi ako nagkakamali si Speaker Belmonte, pinagsama at sinabay sa calendar of business at sabay pong inirefer sa committee. Wala pong doon, tinreat po yun na isang impeachment. So, in-question pa po yun sa Korte Suprema. Hindi po isa, no? Pero tinreat po doon na walang violation yung sinasabi ninyong 1-year bar. So, kumbaga, pwedeng i-consolidate ang mga ito, no?
Kasi may sinasabi baka raw weak yung unang impeachment case, tapos mas strong daw yung mga sumunod. At hindi naman bibigyan yung chance yung mga sumunod dahil Yes. At sinadya, mga ganon. Opo, ang pinaka-critical ho yan is yung has it been endorsed? Has it been calendared and endorsed sa committee? Sa ngayon po, wala eh. Kaya po naglalaro ang isip nila na parang ayaw nyo tanggapin. Gusto nyo na i-forward yung mas una eh. Di ba? Opo. Gusto nyo ata i-forward na yung sinasabi. Quote and quote, hindi ko sinasabing ito po yung conclusion ko. Sabi lang na mas mahina yung una para kumagat yung one-year bar rule. Parang gano'n, di ba? May mga Opo. gano'n nagsasabi. Opo. Pero attorney, ito, di ba, nakita niyo ho itong tatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos at meron pang mukhang, hindi naman mukhang, malakas ang probability talaga na magkakaroon ng impeachment complaint din laban kay VP Sara. May nakita ho ba kayo na pagkakaiba po? Lalo na siguro pagbasihan natin yung naging previous impeachment complaint laban kay VP Sara. Ganito po yan. Balikan natin yung nakaraan. Pagdating kay VP Sara, medyo iba ho yun. Kaya kailangan rin na dinala yun sa Korte Suprema para ipaliwanag. Ang kaibahan po nung kay VP Sara, kung maalala nyo, Disyembre, di po ba? Disyembre yun ng 2024, kung di ako nagkakamali. December 2, December 4, at December 19. Hindi po siya na-include sa order of business. Natural po yun, the holidays na yung mga susunod na araw. Pagbalik ng New Year, siyempre po, ang sesyon ng ating House of Representatives, minsan kalagitnaan ng January, kahit nagsimula na sila, yung session days po kasi binibilang doon. At para pong naikalendaryo nila yan, parang February 5, kung di ako nagkakamali. Subalit po, dahil po sa tagal ng panahon na yon, tinreat yon na terminated and dismissed. Ayan po yun. Kaya kumagat. Ngayon yung sinasabi itong one-year bar. Opo. Tapos po, naalala nyo, nung araw rin na yun, may ika-4 na complaint. Yung pong ika-4 na complaint na yun, yung pinagbotohan. Kagad. Hindi na po na-refer sa committee yun. Pinagbotohan. They got 1/3 of the House of Representatives. Mahigit 200 ho yun eh. So, kaya naalala nyo yung pinag-usapan doon, and there is a provision in the Constitution, Article 11, Section 3, Subsection 4, that if the votes are obtained, the complaint shall be treated as the articles of impeachment and trial shall proceed forthwith. Narinig niyo yung forthwith. Di ba? Naalala niyo yun? Kaya controversial Kaya, yung word. Opo. Kaya ngayon, having said that, kaya kita niyo yung kinasabi yung kay VP Sara, hinihintay nilang matapos yung sinabi ng Supreme Court. Na pwede na kayo mag-file ng February 6. Hindi ko sinabing mag-file sila. Pero kung susundin ang desisyon ng Supreme Court, asahan ninyo na around February, magpa-file. Kung talaga akong magpa-file. Yun nga po, yung inano natin partner, di ba? Kung kailangan ba, yun nga attorney, kailangan ba hintayin muna lumabas yung decision doon sa MR? Tsaka paano yun, di ba? Ang alam natin, parang in-archive lang muna yung impeachment complaint ng Senado. So paano ho ba yun? Pwede nila hugutin ulit yan? Paano kung may panibago po? Opo, ganito ho yan. Sabi nyo nga, merong pending motion for reconsideration sa ating Korte Suprema. Yung pong pendency po noon, yung merong pending na motion for reconsideration, ay hindi po pumipigil sa pag-file ng iba pong impeachment laban kay VP Sara. Kasi po, ang sinabi lang naman noon ay period eh. So pwede po sila mag-file, pero kung susundin talaga yung sa decision ng Korte Suprema, it should not be earlier than February 6. Opo. Hindi, it should not be earlier. So, kita nyo ho, parang wala pa nagpa-file, di po ba? Parang ginagawa lang. Sige, kahit hindi ako sang-ayon completely doon sa desisyon ng Korte Suprema, baka mas maganda, hintayin ko nang matapos yung period na yun. Di po ba napansin nyo? Baka kasi mag-iba. Opo. So, ang ano dyan, ang tinitingnan po dyan, yung desisyon ng Korte Suprema. Although subject to a motion for reconsideration, it means that is a valid decision at maaring sundin po yun. Kung sinabi ng Supreme Court, maraming i-modify namin or isa-set aside namin, ang Korte Suprema po nagsasabi yun dahil nasa lamesa na po yan ng Korte Suprema. So, whatever it is, no, whether i-reconsider ng Supreme Court, we expect kung hindi man, na itong napipintong paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara, no? So, ano po sa tingin ninyo magiging epekto nito sa bansa? Imagine, ano, dalawa ang President and the Vice President may impeachment. So, sino na matitira? Nangyari na ho ba ito dati? Oo. Hindi naman po kasi until such time na nagkaroon po ng assuming ito, let's paint a scenario picture, assuming natin na na-impeach sila. Pag sinabi ko pong na-impeach legally, ay sila po ay napagbotohan na-impeach sa House lang yon. Ibig po sabihin, dapat isampa ng kaso
ang articles of impeachment sa Senado. Hindi pa po sila tanggal. Wala pong natatanggal. So, ibig sabihin, during the time, kahit po ngayon, na may mga complaints sila, patuloy ang kanilang pagtatrabaho. Like si Because they VP Sara was remain to hold the impeached. office. Opo, di ba? Ano po? VP Sara was Was impeached impeached sa Congress. already. Opo, she's impeached but she could continue to perform her duties kasi po matatanggal ka lang sa pwesto. Yung impeach po na sinasabi ko, yung prosesong legal hanggat doon sa House of Representatives. Yung pagboto. Yung pong trial ay sa Senado. Yun po yun. Yes, yes. Ang trial ay sa Senado. At ang Senado po ang magsasabi kung ikay walang sala or you are convicted. Pero ito na lang, Or tanggal ka na. Opo. Eh, ngayon kunyari sa Senado na tuloy at worst case scenario na impeach pareho at napagdesisyonan ng Ayan, Senado na you are guilty. ano po mangyayari niyan? Alam niyo, maganda yung tanong niyo. Pero bago tayo muna pumunta sa guilty, paliwanag natin, maganda yung tanong niyo na ano bang mangyayari kung parehong na-impeach, meaning pareho yung articles of impeachment forward sa Senado. Opo. Di ba? So, ibig sabihin, may dalawang kaso. Di po ba? Oo nga po. Nakatanggap na po ako ng tanong yan sa privately. Sabi lang, paano mangyari? Ako po, sa aking pananaw, that will be a first in our country. So, sa pananaw ko yan, ikakalendaryo nila yan separately. Kaya lang masyadong matrabaho sa Senado. Kasi po, hindi pa pwedeng pang-merge ang trial niyan eh. Di po ba? Magkaibang kaso eh. Magkaibang ebidensya, magkaibang tao. So malamang, sa umaga, hihir nila yun sa isang public officer. Yung sa hapon, paghihir nila yun sa isang public officer. Kasi hindi nila pwede pagsabayin yan. Parang yung court, may calendar. Or sa ganitong araw, maghapon, yung dito sa public officer A. Sa Miyerkules, or sa Biyernes, yung bago na naman. Ganun po yun. Isa naman public officer. And then they will have to decide. But medyo matrabaho po yan talaga sa Senado. And may affect yung ability nila to pass laws. Kaya ang gulo-gulo na nga po. Well, we'll wait and see what's going to happen. But we wish to interview you more. Sana in person. Nakakatuwa po Ganda kayo. ko yung Sige po. mapaliwanag We, nyo eh. we are learning so much from you, Attorney. It's great talking to you. Sabihan nyo lang ako, may meeting lang ako, kaya hindi ako pwede maka-join sa inyo. Okay lang po, pero attorney, next time, sana, maganda yung pagkakapaliwanag po ninyo, medyo mas naintindihan po namin. Apo. Again, maraming salamat po, Attorney Salvador. Salamat, Jack and Nina. Magandang hapon. Ingat po. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig po. Sige po. Apo.